Yan, so punta na po tayo sa ating topic. Naiinip na si Romeo Obama, no? Dami daw nating intro. Yan, okay. Diyan ka lang, huwag ka mainip, no, Romeo. Yan po, ang ating pong unang topic ay ito, no? Tungkol po sa sinabi po ng ating Pangulong BBM. Ang sabi po ng Pangulo nating BBM, many Filipinos are still waiting for a home of their own. Yan. Tama naman po ito, no? Sa maraming mga Pilipino ang talagang nag-aantay pa ng kanilang sariling bahay. Here in Palayan City, 6,456 families won't have to wait much longer. Wow, ang galing, no? We built a community with a park, a basketball court, and a swimming pool. A place every family can be proud of and one they can afford. Wow! Ang galing naman talaga ng ating Pangulong BBM, mga kaibigan, no? Na alam naman natin na pagpasok po ng ating Pangulong BBM ng kanyang administrasyon ay ang sabi po, no, mga kaibigan, ng ayon po doon sa nakita na meron pong 6.5 million backlog na pabahay ang Pilipinas, no? Meaning to say, pag sinabi mong 6.5 million backlog pabahay, ang kakulangan po ng pabahay sa Pilipinas, ibig po sabihin ito, yung mga nakaraang administrasyon ay halos wala na pong ginawang pabahay. Kaya gano'n na lang po yung backlog natin. Biruin mo, 6.5 million backlog pag-upo ng ating Pangulo. Ibig po sabihin yung mga nakaraang presidente ay halos hindi na po gumawa ng pabahay. Or let's say gawa ng pabahay, pero dahil sa korupsyon, hindi nila ito natapos at hindi ito napakinabangan, natenga, ang iba naman, nawasak na lang at hindi na talaga napakinabangan. Kaya, pag-upo ng ating Pangulo, ang ginawa ng ating Pangulo, yung mga nakatiwangwang na tenga ng mga pabahay, no, sa panahon pa noon ni na GMA Pinoy, ni Duterte dahil sa korupsyon nila, no? Dahil po sa korupsyon ni Duterte ay talagang wala, no? Wala po nangyari doon sa mga pabahay na yon. Nakita niyo naman siguro mga kaibigan yung mga pabahay na yun, no? Na ipinalabas po ito sa uh, sino ba yung news anchor na nagpalabas nito, no? Kung hindi ako nagkakamali, si Cara David, no? Pinalabas po niya ito, no, sa GMA 7, kung hindi ako nagkakamali, guys, no? Kung maayos, kung natatandaan ko pa, pero yun po ang aking natatandaan, no? Parang si Cara David yun eh, yung nag-ano nito, nagbalita nito, guys, no? Pinakita po niya yung sa panahon po ni Duterte, no? Ay talagang tumenga, no, nakatenga yung mga pabahay at substandard. Nakita mo yung mga ceiling nangangahulog, yung mga wall nangangabakbak, tapos meron pa ngang pabahay si Duterte na walang comfort room. So mga kaibigan, ganun po kalala ang sitwasyon ng Pilipinas pagpasok po ng ating Pangulong BBM. 6.5 million pabahay po ang backlog, ang kakulangan sa Pilipinas. Ganyan po kawalang kwenta, no? Yung mga nagdaang Pangulo ng Pilipinas pagdating po sa pagbibuild ng mga pabahay. Kaya gano'n na lang po nahabag ang puso ng ating Pangulo nang makita niya na talagang napabayaan po. Dahil alam naman natin during the time of Ferdinand Marcos Sr., alam naman natin na talagang napakaraming mga pabahay ang ginawa sa Metro Manila at sa iba-ibang mga panig ng Pilipinas. At doon nga, no, makikita natin, guys, sa totoo lang, no, sa totoo lang ito ha, walang personalan, sa totoo lang to. Bilang isang tao, no, bilang isang tao na nabuhay nung pagmulat ng aking mata si President Marcos Sr. na. Alam niyo ba mga kaibigan, during the time of President Marcos Sr., hindi ka makakakita ng yung mga ganyan na nasa kalsada na pamilya, no, na natutulog sa daan. Meron pa akong nakita na natutulog sa mga kariton, no? Lalong-lalo na nung panahon ni na Pinoy ni na Duterte, no? May mga natutulog sa kariton, talagang mga pamilya, mga walang damit ang mga bata, natutulog sa kalsada. Guys, during the time of President Marcos Sr., wala kang makikitang ganun.
May pulubi man dati mga kaibigan 'no, kung may makita ka mang pulubi dati sa daan na talagang nag-iikot sa daan, yun mga pulubi na yan ay yung may mga gano'n. Yun yung mga talagang, nasiraan ng bait 'no, yung mga taong grasa. Yan yung mga pulubi noon. Pero in the time o 'no, pagkatapos ni President Marcos Sr. makikita mo ang daming pulubi. Nasa kalsada, natutulog, pamilya, meron pang nakatira sa kariton. Yan mga kaibigan. Kaya pagpasok ng ating pangulo, eto yung report, 6.5 million pabahay ang kakulangan mga kaibigan. SNAP backlog 'no, kakulangan ng pabahay. Meaning to say, walang kwenta ang mga nagdaang pangulo pagdating sa pagpapatayo ng pabahay. Mga walang kwenta dahil hindi nila nagawa 'no, na magpatayo sila ng pabahay. Yun po 'yan mga kaibigan. Kaya nagpapasalamat tayo ngayon 'no, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil inaasikaso niya ito mga kaibigan. At sabi ko nga, napakahirap na tugunan ang 6.5 million pabahay. Napakahirap niyan. Kaya para sa akin mga kaibigan maka 2 milyon lang ang Pangulo natin. Maka-build lang ang Pangulo natin ng kahit 2 milyon. Aba, napakalaki na yan na kaalwanan at napakalaking achievement na niyan mga kaibigan. Kahit hindi niya makalahati ang 6.5, kahit 2 milyon, napakalaki na yan mga kaibigan. At least mababawasan yung kakulangan ng pabahay na hindi po nagawa ng mga past administration dahil po sa korupsyon na ginagawa nila na puro pangungurakot lang ang kanilang ginagawa. Wala na po silang concern sa ating mga kababayan. Pero ngayon, ang Pangulo po natin, Bongbong Marcos Jr., kabi-kabila po ang inaugurate niya. Kabi-kabila po ang inauguration no, ng mga pabahay, kabi-kabila po ang mga groundbreaking at hindi lang nagtatapos sa groundbreaking dahil talagang nandoon mga kaibigan nandun talaga yung mga follow-up at talagang nakikita natin na pinupuntahan ulit ng Pangulo kapag natapos na at pinamimigay niya ang mga susi ng mga pabahay na yan. At pinamimigay niya ang mga award na yan ng mga pabahay sa ating mga kababayan. Yan ang Pangulo natin ngayon, Bongbong Marcos. Pero hindi ito na-appreciate ng mga tanga, ng mga bobo, ng mga gago, ng mga DDS na walang alam, kundi puro lang kasamaan. Dahil sila, ang mindset nila ay nandun na nakatutok sa mga Duterte na kanilang mga Diyos. Di ba? Kaya mga kaibigan, nagpapasalamat tayo dito sa Pangulo natin at ngayon naman, dito naman sa Palayan City, 6,456 families mga kaibigan na hindi na mag-iintay. Guys, napakarami ng 6,456 families. Yung sa panahon ni Digong, wala. Puro lang yabang. My God, pati yung mga pinapagawa daw niya ng mga pabahay, inilalagay na doon sa kanyang achievements daw, sa Salamat PRRD na libro. Pero kung titingnan mo mga kaibigan, yung mga nakalagay doon sa Salamat PRRD, halos wala siyang nagawa. Real talk lang tayo dito, walang personalan. Halos wala siyang nagawa. Yun bang inilatag pa lang ang isang poste, abang ginawa ng achievements? Isang pako pa lang ang naibabaon, abang ginawa ng achievements at talagang minagnify na sa buong Pilipinas na ito ay nagawa niya, na ito ay yari na. Ganun po, binudol ni Duterte ang mga Pilipino at nabudol naman ang mga tanga, bugok na mga DDS. Pero yung mga matitino ang mga kaisipan ng mga Pilipino kahit kailan ay hindi mabubudol. 'Di ba? Hambog lang ang mga DDS. Tignan nyo guys, nakita nyo ba yung Salamat PRRD na libro? Diba? Ang dami nilang mga piniplex dyan. Tignan nyo isa-isa yung mga sinasabi nila na mga project dyan ni Duterte. Wala kang makita na nagawa ni Duterte. As in, wala. Kasi sinabi ko nga kanina, di ba, pako pa lang ang naibaon, piniplex na nila, nayari na daw, nagawa na daw ni Duterte, achievements daw ni Duterte yun. O di ba napakatanga ng mga DDS para maniwala sa ganong klaseng narrative. Real talk lang tayo dito walang personalan. Okay, so ito mga kaibigan
Etong mga pabahay na pinapagawa ni PBBM, hindi ito putyu-putyu ha. Kita niyo ha, community. This is community, mga kaibigan. Talagang halimbawa, malayo siya sa school, halimbawa, malayo sa market, halimbawa, malayo siya sa mga iba-ibang mga amenities, ginagawa ng market, ginagawa ng eskwelahan, ginagawa ng iba-ibang mga establishments para siya ay maging community. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, makatao. Hindi katulad dun sa panahon ng ibang mga presidente, ni na Duterte. Oh, maglalagay daw ng pabahay. Kita mo naman, nasa liblib. Ni wala man lang palengke, ni wala man lang church, ni wala man lang school. Okay lang, basta nandyan kayo. Basta wala na kayo dito. O, di ba? Walang puso. Isang presidente na walang puso. Ihahagis mo lang basta-basta yung mga tao doon. O, doon na kayo. Pagkatapos, wala man lang, hindi mo masasabing community kasi wala man lang palengke, wala man lang church, wala man lang school. Oh. So, ang nangyayari, yung mga tao na nilagay doon sa mga pabahay na yun ay lumilipat din, no? Bumabalik dati sa kanilang lugar sa pagiging squatter. Ganyan po ang nangyari. Pero ngayon sa panahon po ni PBBM, iba po dahil ang binibuild po ng ating Pangulo ay hindi lang housing, kundi community, a real community for human, para po sa tao at hindi po para sa mga hayop, 'di ba? Sa panahon ni na Duterte, panghayop hindi pang-tao, 'no? So eto pa mga kaibigan 'no, nakaka-proud dahil ito itong ginawa ng ating Pangulo 'no, na ayon 'no sa kanyang mga directive, kailangan 'pag gagawa kayo ng pabahay, hindi puwedeng pabahay lang 'no. So ito pong pabahay sa Palayan City, meron pong, park, may park. So yung mga bata makakapaglaro, yung mga, kahit mga magulang makakapunta diyan, makapag-jogging-jogging, makapag-relax-relax kasi may park, may basketball court, o yung mga mahilig mag-basketball, makakapag-basketball, o yung mga gustong mag-swimming, makakapag-swimming ka. Saan ka nakakita ng ganyang klaseng pabahay? Ngayon lang, in the time of President Bongbong Marcos Jr. Pang-world class ika nga ang pabahay ng ating Pangulo. Yan kasi ang pabahay ng isang presidente na hindi kurakot, ng isang presidente na hindi korap. Unlike sa panahon ni Duterte, walang ganito kasi korap eh. Mas gusto maraming ilalagay na pera sa kanyang bulsa kaysa ilagay doon sa mga pangangailangan ng mga tao. O kita niyo, oh, dati ka lang nakatira sa gilid lang ng, estero, dati ka lang nakatira doon sa ilalim ng tulay. Pagkatapos ngayon, lilipat ka dito sa isang pabahay na merong swimming pool, merong park, may basketball court, at iba-iba pang mga amenities at affordable pa. Aba, nakaka-proud 'yan, 'di ba? Super talagang nakaka-proud. At ang gumawa lang niyan ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi nagawa yan ni Duterte na walang alam kundi pagtiyutiyugihin ang sambayanang Pilipino, 'di ba? So the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program is a commitment to making home ownership a real possibility for every Filipino no matter their home. So eto mga kaibigan, pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Eto, makatao. Kasi talagang nagki-care. Komunidad, kumbaga community ang bini-build dito ng ating Pangulo, hindi lang basta housing, community, 'no? Merong mga amenities, katulad ng nabanggit ko kanina, 'di ba? Kaya yan po mga kaibigan, kaya kahit anong gawin ng mga mapanirang puri ng mga DDS, sabihin nila, "Ay korap, korap, korap." Hello, wala kang makitang korapsyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo makikitaan ng korapsyon ang Pangulong Bongbong Marcos. Lahat inilalagay sa mga tao. At kahit nga yung mga pera 'no, yung mga tulong sa mga tao ay talagang nandiyan. Kitang-kita 'no, hinahatid niya yung mga ayuda, financial assistance, lahat-lahat, mga programa ng gobyerno, hinahatid niya. Pero sa panahon ni Duterte, sasabihan ka lang, "Mahirap kayo, mamatay kayo sa putong-putang, ano sabi, PI kayo." Gano'n lang sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte, mumurahin ka lang. Kapag ikaw ay nagreklamo, mumurahin ka lang niya ng PI.
'di ba? At sa panahon din ni Duterte, diyan nag-umpisa ang mali-maliitang pera. In fact, si Gutesa kaya nga hindi na sumipot kasi nahuli sa kanyang bibig na siya ay nagde-deliver ng pera kay Michael Yang at sa Malacanang. Nahuli sa kanyang bibig, no? Si Gutesa kaya hindi na siya pumunta. Nagtago na siya kasi naikanta niya na nagde-deliver siya ng pera kay Michael Yang at sa Malacanang. O, di ba? O. At nakita pa, mga kaibigan, ha, ayon sa kumpirmasyon ha, doon sa nag-imbestiga, yung mga picture na nilalabas, ninabalikod, ay taken 2018. Kaya naman pala si Sara Duterte, galing din sa kanyang bibig nagsabi na matagal na daw nangyayari yan. Matagal na daw niyang alam yung mga malimaletang pera na yan, na mga delivery ng pera, matagal na daw niyang alam. Yun naman pala, gumagawa din siya. Yun naman pala, sa panahon pa pala ng kanyang ama. Puro mga kurakot, mga magnanakaw, ang mga tarantado, mga gago, mga bobo, walang alam. Puro pagnanakaw lang ang ginagawa sa gobyerno. Kaya naman ang mga Pilipino ay walang makita sa panahon ng pandemic dahil ninakaw nila ang ating pondo. O, di ba? Ako nga ni isang ayuda, hindi nga ako naka-receive eh. Ni isang ayuda, wala akong natanggap. Kaya, matapang ako na makakapagsabi sa mukha mismo ni Duterte at maging ni Sara na, hoy, mga wala kayong kwenta. Ha? Ako, taxpayer ako. Nagtatrabaho ako, malaki ang tax ko, malaking sweldo ko. Pero nung nagka-pandemic, natigil ako sa trabaho, nawalan ako ng trabaho, ni isang ayuda, ni 5 duling, hindi ako naayudahan ni Duterte. Dahil si Duterte isang inutil, pinaka-inutil na Pangulo na nakilala ko sa buong buhay ko. Inutil si Duterte, pinaka-inutil. Oh, walang makakapagsabi niya na hindi totoo ang sinabi ko. Dahil totoo naman na siya talaga isang inutil na Pangulo ng Pilipinas. Yun lang. Oo. Okay, susunod po nating topic. Ano sabi nito? Remy Maliksi 4830. Sabi niya, TI, bakit di mo ibalita mga maleta na puno ng pera? Kabila ka pa ng sira ng ulo. Magkano kaya bayad sa'yo? Nakita mo, lumabas na nga sa investigasyon, di ba? Lumabas na nga sa hearing, di ba? Oh, hindi ka ba nalula? Hindi ka ba nalula doon sa mga pera na pumasok sa account ni Sara Duterte at ng mga Duterte? Hindi ka ba nalula? Grabe, ang daming pera ha. Oh, na-plug ng COA ha. Magkano yun? Bilyon-bilyon ha. Samantalang si Sara Duterte nagdeklara ng SALN, 88 million. Tapos yun pala, ilang bilyon ang pumasok sa kanyang account. At sino ang naglalagay ng pera? Drug lord. Sabi Uy. Oh. Hindi ka ba nalula doon? Hindi ka ba nalula doon sa nakita mo na pinalabas na napakaraming mga pera? Oh. At yun ay kinumpirma mismo ng AMLAC na totoo yung mga transactions na yun. Na totoo yung mga pera na yun. Oh, 'di ba? At kinumpirma din ng bangko na may ganun nga na mga transactions. Hindi ka ba nagbabahala man lang na yung mga Duterte na sinusuportahan mo ay tumatanggap ng pera galing sa drug lords? I hate drugs yun, palabas lang pala. O di ba matagal na yung sinasabi na palabas lang ang kanyang I hate drugs. Kasi ang katotohanan, ang pinapatsugi niya, no, na katulad ni Parahinog, o anong sabi? Kalaban. Kalaban sa negosyo. O anong sabi? Ano yung tagpuri kay Duterte? The Lord of all drug lords in Southern Philippines. Kaya wag kami kayo na mga DDS, gumising kayo sa katotohanan kasi naliligaw kayo ng landas, no? Gumising kayo sa katotohanan habang meron pang time, no? Gumising kayo. No? Sabi naman ni Rosalinda Cubangbang, Satanas po ang mga Duterte. Mabuti pa ang anumang klasing hayop ay hindi marunong magsinungaling or mambudol.
Tama ka diyan, kasi 'di ba mga president sila ng impyerno. Oh, agawan sila doon. Sabi ni Sarah, pagdating ko sa, 'no, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Oh, 'di ba sabi ni Sarah? Tapos si Digong din, oh, sabi naman ni Digong, ah, kapag 'wag daw mag-alala ang mga DDS kapag namatay daw sila isasama daw niya lahat sa impyerno. Pupunta daw siya do'n sa trono ni Satanas tapos papatalsikin daw niya si Satanas, sabihin niya siya na daw do'n, oh. So mga DDS, sama kayo kay Digong, punta kayo impyerno, pero dala kayo ng ano, dala kayo ng lagayan ng tubig na, dala kayo. Kasi balita ko wala daw tubig do'n. Dala kayo, sobrang init do'n, eh. Kasi ang sabi sa Biblia ano daw 'yun, dagat-dagatang apoy at sobra daw talagang init do'n at wala daw tubig do'n. Eh, dala kayo ng tubig, oh, oh, 'di ba, dala kayo ng tubig mga DDS, good luck sa inyo pagpunta niyo sa impyerno. Hmm, ay naku, 'yan. Rolando Davis 498, ang mga tao na ayaw, um, kayo ay mga walang mundo sa sarili. 'Yan. Ah, tama kayo, 'yan. Marami pong salamat Rolando Davis 498, 'yan. Good morning po, sabi ni Skylin Leniz Zej de Padua, 'yan. Ang hirap naman binaliktad yata niya. 'Yan, okey. At saka si Teresita Abanto V7W. Good evening madam from California, USA. Solid PBBM forever. Salamat po. 'Yan, marami pong salamat 'no. So morning done like na po, sabi ni ano 'to, si Xander Dashan Wulmatic 1447, 'yan. Sabi naman ni Esperanza na Lila 341, may nakita ako noon na sinabi ni Digong na magaling magsinungaling ang anak niyang si Inday, drama queen daw 'yan, sabi niya. Hanapin niyo 'yan sa social media, meron siyang sinabing gano'n. Ay opo 'no, alam ko po 'yun. Yung context po kasi diyan, yung sinabi po ni Sara Duterte na siya daw ay rape victim, biktima daw siya ng rape 'no. Maliit pa daw siya, na biktima daw siya ng rape. Kaya sinabi ito ni Sara kasi during the time na tumatakbo pa si Digong, nag-joke siya about rape 'no, yung, ito pong Australian missionary na ginang-rape 'no, ginang-rape po siya 'no, gang rape. Pagkatapos ginanon siya. So, ang biro po ni Duterte nun ang sabi niya, tiningnan daw niya yung ano, yung mukha 'no, nung namatay 'no, na Australian missionary. Nung nakita daw niya ang ganda, may kamukha daw artista, ang ganda. Nagalit daw siya, pero hindi daw siya nagalit kasi nga dahil sa ano, dahil sa, pinatay, ginahasa, nandun na rin daw yun yung galit niya. Pero yung pinaka-reason bakit siya galit na galit kasi dapat daw bago man lang daw sana pinatay, sana nauna daw yung mayor. Oh, 'di ba, demonyo. Demonyo, 'di ba? Patay na yung tao, ginang-rape yung missionary na babae, Australian, gang rape, chinugi pa. Tapos ikaw, magjo-joke ka ng ganyan, oh, 'di ba? Oh, 'di ba? So, sino lang ang nakakagawa ng ganyang joke sa mga ganyang seryoso na mga usapin? Demonyo, demonyo lang. So, si Duterte po ay isang demonyo, hindi po siya ordinaryong tao. Siya po ay isang demonyo na ibinaba po dito sa lupa. Demon talaga si Duterte. So, yan po yung konteksto 'no, pinagtanggol siya ni Sara. At si Sara, nagsabi po si Sara na, ah, wala naman daw, hindi naman daw, hindi kung siya daw iboboto pa rin daw niya 'no, kasi maraming nagsasabi iboboto niya ba yung ganyang ano, tao sa pagkapresidente na ginagawang joke ang, rape. So, si Sara po pinagtanggol niya ang kanyang tatay, sabi niya, "Eh, kung ako,
bumoto pa rin ako kasi ako nga ay, biktima ako ng rape, eh. Sabi niya, oh, biktima daw siya ng rape nung bata pa daw siya, bata pa siya. So ngayon, ang, narinig po ito ni Duterte kasi tinanong po ng mga press, "Ano po masasabi ninyo na ang inyong anak ay umamin na siya ay na-rape, biktima ng rape nung bata pa?" Tapos ang sabi ni Duterte, "Ay, huwag kayong maniwala diyan kay Inday kasi ano 'yan, drama queen 'yan, ah, sinungaling 'yan." 'Di ba? Sinungaling daw si Sarah. Pero hindi natin alam kung talagang si Sarah ay na-rape. Maaaring totoo at maaari din na sinabi ni Duterte na sinungaling si Sarah kasi nga balik 'yun sa kanya, eh, masamang ano 'yun sa kanya, eh. Kumbaga biruin mo, anak ng mayor si Sarah. At 'pag sinabi mong anak ka ng mayor, guarded ka ng mga bodyguards, marami kang bodyguards. Ngayon iisipin ng mga tao, mukhang imposibleng ma-rape ang isang anak ng mayor. Napaka-imposible napaka-imposibleng ma-rape ang anak ng mayor. Unang-una, guarded ka ng mga bodyguards. Ngayon iisipin ng mga tao, ang possibility lang para ma-rape si Sarah, dalawa lang 'yan. Maaring ang nag-rape sa kanya, maaring ang nag-rape sa kanya ay ang mismo niyang tatay or si Kibuloy. Dalawa lang, mga kaibigan 'no? 'Yun lang ang iisipin ng mga tao. Hindi ko sinasabing totoo 'yun, pero 'yun ang maiisip ng tao, na kung talagang si Sara Duterte ay totoong na-rape, hindi siya basta-basta mare-rape ng kung sino lang. Kasi guarded 'yan ng mga security guards, ng mga bodyguards kasi anak ng mayor 'yan. Ang puwede lang manggahasa sa kanya ay ang malapit sa kanya at walang iba kundi yung tatay niya or si Kibuloy. Kasi 'yun lang ang puwedeng, maging malapit sa kanya 'no, madala siya sa isang lugar kung saan wala ng mga bodyguard, kung saan sila na lang, 'di ba? 'Yun po 'yun mga kababayan. Kaya siguro si Duterte ay sinabi na lang niya na, "Eh, drama queen 'yan si Sarah, hindi 'yan ano, sinungaling 'yan." Kasi guys, alam niyo naman 'di ba, si Duterte po ay naggaganon, naggaganon si Duterte. At kapag ikaw ay isang tatay na naggaganon, hindi ka na hindi ka na magrerespeto ng kadugo mo, kahit anak mo pa 'yan, 'di ba? Kahit anak mo pa 'yan, hindi mo na rerespetuhin 'yan, basta gumaganon ka. Alam niyo naman, eh, 'di ba, si Duterte gumaganon. Open secret na 'yan sa Davao, na gumaganon 'yan. Oh. Kaya todo tanggi siya. Ang sabi niya, drama queen 'yan si Inday, sinungaling 'yan. Oh, kasi nga naman, back to him. Oh, anak ng mayor, oh, 'di ba guarded 'yan? Guarded 'yan, 'di ba maraming mga security guard 'yan, maraming bodyguard 'yan. How come na na-rape 'yan? Iisipin ngayon ng tao, ay malamang ang nag-rape sa kanya yung tatay niya or malamang si Kibuloy. Gano'n ang iisipin ng tao. Inuulit ko, hindi ko sinasabi na sila nga talagang nang-rape, pero 'yun ang unang-unang naiisip ng mga tao. Kasi walang makakapag-rape sa kanya na kung sinong tao, walang makakalapit sa kanya dahil anak ng mayor 'yan, guarded 'yan. Remember Sharon Cuneta? Oh, si Sharon Cuneta 'di ba anak ng mayor? Oh, anong sabi nga ni Gabby Concepcion? Ang hirap-hirap daw lapitan ni Sharon Cuneta. Oh, crush niya, ang hirap daw lapitan. Kasi talagang ano, eh, ang dami daw bodyguards. Oh, 'yan 'yun. Si Sara Duterte maraming bodyguards, anak ng mayor 'yan. Paano siya mare-rape? Unless kung ang nag-rape sa kanya ay mismong tatay niya or malapit sa kanya si Kibuloy. Oh, 'di ba? Oh, gano'n lang 'yun mga kaibigan. Pero katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko sinasabi na sila nga ang nang-rape, pero 'yun po ang iniisip ng mga tao, 'di ba? Yan, okey. Ang lakay, nakakaawa ang mga DD sheets, puro sila banta sa admin. Puon nila ang sinusunod nila. Ay naku, tama ka diyan 'no, wala silang ginawa kundi magbanta.
Gemma Yambao 5773 5730. Totoo ba yung chismis na yun? Hindi po yun chismis kasi si Sara Duterte po ang mismong nagsabi nun, no? 2016 po yun nung tumatakbo si Digong. Si Sara Duterte po mismo ang nagsabi na siya ay rape victim. Biktima daw siya ng rape. So hindi po ito chismis, no? Kasi galing po mismo kay Sara yung kumpirmasyon na siya daw ay nabiktima ng rape. Yan. So, Maria Mary Cabradilla, walang kwenta DDS. Yan. Totoo po, walang kwenta ang mga yan. Gemma Yambao, thank you po. Welcome po. Matandang pogi, N5Z, yan. Sila, gusto manakot sila. Oo nga po. Nananakot talaga. Manong Lakay, nakakasawa mga DD sheet, puro sila banta sa admin. Kasi po nila ang sinusunod nila. True, tama po kayo dyan, no? Puro banta. Ron Reyes, kaya pala daming bodyguard ni Lustay, billions ang pera. Tumpak. Correct po kayo dyan, no? Rosalinda Kubangbang, Rodrigo Duterte, half human and half human based on his action and mental behavior. Yan. Good morning, Rich, Admin PMP Jovi. Yan. Uncivilized ang pamilyang Duterte. George C23. Correct po kayo, uncivilized, mga barbaro, no? Mga barbaro sila. Dapat sa kanila bumalik sa Middle Ages kung saan walang batas-batas, no? Middle Ages. Yan yung tinuturing na the Dark Age, no? Walang batas-batas. Survival to the fittest. Kumbaga, kung sino yung pinakamatapang, kung sino yung magsusurvive, siya yung magwawagi. Kung sino yung pinakamalakas, pinakamatapang, siya magwawagi. Walang batas-batas during that time, no? Sa Dark Age po, no? Kaya dapat bumalik sila doon. Okay. So, yan po mga kaibigan na. Gemma Yambao 5730. Yan, puro sila hayop ugali, galaw, isip, salita at gawa. Grabe, bakit may naniniwala pa sa kanila? O nga no? Ganun talaga. Siyempre, may mga DDS pa rin, di ba? Yan. So, guys, no, ang susunod po nating topic ay ito. Okay. Next topic. Sabi po ni Representative Tino, ipaliwanag niya ang sarili niyang maleta sa halip na magtuturo sa iba. Ipaliwanag niya kung saan ang galing ang bilyong-bilyong piso na unexplained wealth na pumasok at lumabas sa kanyang mga bank account na hindi niya diniklara sa kanyang mga SALN. Correct, di ba mga kaibigan? Etong si Sarah, ang ugali niya kasi, magsasalita na, oy mga tumatanggap ng maleta, ganyan-ganyan. Pero meron siyang sariling issue, di ba? Kung ikaw ay isang matinong tao, ang gagawin mo no, kung matino kang tao, ayusin mo muna yung issue mo, 'di ba? Ayusin mo ang issue mo, sagutin mo yung issue mo, wag mong pakialaman yung issue ng iba, kasi yung iba meron din silang mga sagot at sila na ang bahala na sumagot sa sarili nilang issue. Ikaw, mag-focus ka sa issue mo, mag-focus ka diyan sa mga tinatanong sa'yo. Hindi yung doon ka nagfo-focus sa problema ng iba, tapos yung problema mo, balewala. Yung problema mo, hindi mo inaasikaso. O di ba mali yun, guys? Dapat diyan siya sa kanyang sariling problema, mag-focus. So tama po yung sinasabi dito ni Tinyo, no, na wag niyang banggitin yung mga maleta ng iba. Huwag niyang banggitin, huwag siyang magbato ng mga putik, no, sa iba, no? Yung kanyang sariling problema, yun ang kanyang asikasuhin at yun ang kanyang sagutin. Pero iba po ang ginagawa ni Sara Duterte, no? Yung taktika po ni Sara Duterte ay taktika ng isang tao, ng isang politician na guilty.
Gano'n naman kasi yun guys, eh, kapag guilty ka, hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Kaya ang gagawin mo na lang ay, mambabato ka ng putik sa ibang tao, 'di ba? Yun po yun, galawang didishit at dilawan, iisa sila, magnanakaw, unguso, ano 'to, umunguso kay PBBM sa gobyerno, yan. Sabi po ni matandang pogi, yan. Meron din naman pong mga dilaw ngayon at may mga pink din po ngayon na sumusuporta na po kay PBBM 'no, hindi na po mga never again. Pero siyempre meron pa rin talagang mga dilaw na grabe talaga 'no, na kahit na maganda ng ginagawa ng pangulo, eh, talagang fix na ang kanilang mindset 'no, na, galit talaga sila kahit anong gawin ng pangulo, 'no. Pero may mga dilaw naman po ngayon, mga pink na okey naman po sila at sumusuporta sa gobyerno 'no, yun po. Hindi naman po sila lahat 'no, ng mga dilaw ay gano'n ka-toxic. Meron din pong mga maaayos naman din 'no, na okey na po sila sa administrasyong ito. George DC 23, si Sarah hindi pinapaliwanag ang sariling issue at mambabato ng paninira sa iba. Yun nga po ang sinasabi ko, eh, 'no, at sinasabi po dito ni Representative Tino na ipaliwanag niya yung sarili niyang maleta, yung sarili niyang, issue 'no, at huwag siyang magturo ng iba. Ipaliwanag niya saan nanggaling yung bilyong-bilyong piso na unexplained wealth na pumasok at lumabas sa kanyang mga bank accounts na hindi niya diniklara sa kanyang SALN. So yun po ang dapat niyang ipaliwanag at huwag niyang pakialaman ang problema ng ibang tao, 'di ba? Kasi ang mga tao may kanya-kanyang struggle, may kanya-kanyang problema. Yung sarili nga niyang problema hindi nga niya ma-solve at hindi nga niya masagot, ay pakikialaman pa niya yung problema ng iba, oh, 'di ba? Oh, ganyan po kasi si Sarah, kasi si Sarah po ay bugok 'no, bugok talaga siya. Walang alam at saka sinungaling. Kaya para i-divert yung atensyon, ang gagawin na lang niya ay, magbabato ng putik sa ibang tao, 'yan. So, ano po masasabi niyo diyan 'no, sa ating topic? Ah, comment 'no, sa comment section. Chanel Paris 1820, like done. Marami pong salamat Chanel Paris 'no, okey. Yes, ma'am. Ang mga dilawan na namamasid lang 'yan, yes. 'Di po lahat, mas malala ang DDS. Yes, tumpak po kayo matandang pogi and 5Z, correct po 'no? At Gemma Yambao 5730, like done po. Marami pong salamat sa pagla-like. Ellie Bona, E5I, kahit anong paliwanag niya sa kamera, hindi siya mananalo kasi lahat yan nakatanggap ng maleta. Dalhin na lang sa Senado para matapos ang usapan. Ate, bias ka. Alam mo, wala naman talaga siyang mapapaliwanag kasi nga, wala eh. Wala siyang maipapaliwanag kasi alam niya na totoo yun. Totoo, 'no? May corroboration, may affidavit, under oath, at si Sara Duterte hindi niya kayang mag-under oath kasi alam niya na sinungaling siya. Sa totoo lang 'no, wala po tayo ditong ano, wala po tayong, personalan dito. Hindi po kayang ipaliwanag ni Sara Duterte yung mga lumabas dito na mga issue kung bakit ganyan ang dami, bilyon-bilyon na masok sa kanyang, bank accounts 'no, wala po, hindi maipaliwanag ni Sarah kasi nga alam niya na may nangyayaring illegal 'no, kaya hindi po niya maipaliwanag. Alam niya na siya talaga ay merong dapat na sagutin, siya ay, may kasalanan kaya ang ginawa na lang niya, nanghingi na lang siya ng travel, permit 'no, para payagan siya na mag-travel ng almost, isang buwan. Grabe 'no, wala ng trabaho, hindi na magtatrabaho, magta-travel na lang si Sarah. Ano kayang gagawin niya sa ibang bansa? Aayusin yung mga bank accounts? Aayusin ba yung mga pera niya na nagkalat sa iba-ibang mga bansa? Or siya ba'y magtatago na? Ano kaya ang gagawin niya, 'di ba? Nagtatanong lang po tayo, 'no?
So, mga kaibigan, comment down your answer on the comment section kung ano po ang inyong thoughts dito po sa ating topic. Yan. Kakulango.